Sweet lang. Huwag ka munang mag-scroll at bigyang linaw lang natin itong ratings na to. At kung bakit ba kahit pasado naman lahat yung kanyang mga grade sa any given subject na meron tayo sa examination, pero bakit yung kanyang remarks is failed at meron naman siyang weighted average na 82.25. Pero bago yan, bago natin i-discuss class, credit muna tayo sa tropa natin, sa kung kanino man talaga yung may-ari ng nasabing rating na to. Kudos na lang sa kanya, tsaka tuloy pa din. Hindi pa man pinalad sa ngayon, baka next time ibigay ni God yan. Okay, now, dito tayo class, no? Kung mapapansin natin, lahat ng kanyang grades is pasado. Si LG niya, pasado. Lia niya, pasado. The rest, pasado. Wala nga siyang below 75 Yung pinaka maliit niyang grade diyan sa forensic science is 79. Ngayon, bakit ba nangyayari to? Bakit ganon? Bakit failed yung remarks? Walang below 75, walang below 60, may weighted average na 82.25 pero failed yung remarks. Ito kasi yung class. Wala tayong ibang maisip na explanation dito kung bakit nangyari to. I am pretty sure na ito yung nangyari. Okay? Nung una niyang pag-take ng exam nito is yung result is deferred. Ibig sabihin nun, yung remarks niya dati, yung first take niya, remarks niya is COND or conditional. Okay? Bakit? Kasi nung first take niya nito, I am pretty sure na yung kanyang forensic science is below 60. Kaya nung next examination nitong bago lang, nag-take siya, yung tinik niya lang dito is the forensic science. Pero after the result, ang nangyari kasi, ang nakuha niyang grade sa nasabing forensic science is 79 lang. Kaya nagiging remarks is failed. Okay? So, bakit pa nangyari yon? Kasi sabi sa ating Republic Act 11131, Section 17, di ba, kapag ang isang deferred examinee, bibigyan siya ng pagkakataon na mag-take ulit once within 2 years, isang bisis lang yung binibigay sa atin. Okay? Pero, sa pag-take na yon, ang kukunin niya ng average is 80% na. Diba? So ngayon, ang nangyari kasi class is 79 lang yung nakuha niya. So ibig sabihin, failed yun. Kaya yung naging resulta nakita natin dyan, failed yung nagiging remarks niya. Kung ang magtatanong naman kayo sa akin, sir, paano pag nag-take siya ulit? Okay? Pag nag-take siya ulit, sir, forensic science pa din po ba yung kanyang iti-take lang? Hindi na class. Babalikan niya na lahat ng subject. Kasi ang sabi sa ating batas, yung deferred examinee, bibigyan siya ng 2 taon at sa loob ng 2 taon, isang bisis siya pwedeng mag-take at kukunin niya yung 80%. Pero kapag hindi siya nakapag-take sa loob ng 2 taon, babalikan niya na lahat ng subject. At kapag hindi niya nakuha yung 80%, babalikan niya na lahat ng subject. Okay, yun yung nangyayari sa kanya dito, 79 nakuha niya. So, ibig sabihin, pwede pa siyang mag-exam ulit, basta hindi pa siya nakalagpas ng 5 times na examination sa board exam, pero babalikan niya lahat ng subject kasi nga tapos na yung binigay na palugit sa kanya para sa kanyang deferred or COND na remarks sa first take niya. Okay, so yun, sana nakatulong sa yan at ito ay ibinahagi lang natin is para magbigay itong kumbaga drive sa atin or eagerness na kailangan nating magbasa, kailangan talaga nating mag-aral maigi kasi nga hindi basta-basta yung board examination natin at kung nakikita naman natin dyan. Masasabi natin sayang, pero ika nga, when the time is right, the Lord shall make it happen. Yan yung kumbaga kasabihan natin. Kaya tuloy lang. Okay, hanggat may chance na pwedeng mag-exam, take lang ng take tayo. So paano? Sana nakatulong sa inyo at syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Wilde Emmanuel Damasar Schumann, Villa Isabela sa CVRC, National Tour and Registered Criminal. Sabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.